Magandang araw sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon ang komunikasyon at mga suliraning lokal at nasyonal. Bilang mag-aaral ng komunikasyon sa Filipino, isang kahingian na maunawaan at maintindihan ang mga tinalakay sa suliraning lokal at nasyonal. Mahalaga ang papel ng komunikasyon ng pakikipagtalastasan sa paglalarawan, pagtatalakay at paghahanap ng solusyon sa mga problema ng ating komunidad at ang buong bansa. Lokal at nasyonal na gobyerno, mahalaga ang komunikasyon upang matiyak na matitipon ang mga input mula sa mga komunidad, mga pagpaplano ng mga patakaran at aksyon hingil sa mga nabanggit, lokal at nasyonal. Susi rin ang komunikasyon sa iba't ibang paraan upang maipalaganap ang impormasyon hingil sa mga bagong patakaran ng gobyerno kaugnay ng mga suliraning salipunan. Sa madaling salita, ang komunikasyon ay isa sa pinakamabisa at kinakailangang paraan upang makapaghatid ng anunsyo o impormasyon tungkol sa napapanahong isyu sa lipunan upang makapagbigay alam sa ating kapwa mamamayan. Akademya o universidad na kinabibilangan ng mga estudyante ng komunikasyon. Walang pananaliksik na maisasagawa ng maayos at mabisa kung walang pagmamasid, pagtatanong, pakikisalamuha, pakikipag-usap, pakikipagtalakayan at pakikipamuhay sa mga komunidad ng mga kapwa Pilipino. Sa makatuwid, mahalaga ang sanayan sa komunikasyong Pilipino sa pagbabahagi ng salaysay at karanasan sa iba't ibang pangkat sa mga komunidad na ating kinabibilangan. Ang gamit ng wikang Pilipino sa komunikasyon. Ang gamit ng wikang Pilipino sa komunikasyon, ito ang nagsisilbing sentro ng komunikasyon sa ating lipunan dahil ito ang unang wikang ginagamit natin. Ang wikang Filipino ang siyang pinagisnang gamitin ng mga Pilipino bilang kanilang pangunahing wika. Sa pamamagitan nito, ang komunikasyon ay nabubuo at napapalawak dahil mas nagkakaintindihan ng lahat. Ito rin ang wika ang ginagamit natin kapag nag-uusap tayo sa iba't ibang uri ng taong nakakasalamuha natin sa pang-araw-araw. Ang wikang Filipino din ang nagsisilbing tanda na tayo ay isang Pilipino. Ano nga ba ang kaugnayan ng komunikasyon o ng ating wika sa suliraning lokal at nasyonal? Lingid sa kaalaman nating lahat na ang ating wika at ng komunikasyon ay isang napakalagang bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang natin ito ginagamit sa araw-araw na pamumuhay, kundi pati na rin sa paglutas ng mga suliranin sa ating lipunan maging sa ating bansa. Sa pamamagitan ng pakikipagbahagi, pakikipagtalastasan at pakikipagsalamuha ng ating pamahalaan at mga mas mababang antas ng kawani ng gobyerno, ay mabibigyang solusyon at aksyon ang mga suliraning kinakaharap ng ating komunidad at bansa. Halimbawa na lamang ng pandemyang kinakaharap natin ngayon. Ang kawani ng gobyerno at ang pamahalaan ay nagpupulong-pulong upang makapagpatupad ng panuntunan sa kadahilan ng hindi na maganap na mabilis ang COVID-19 virus at hindi mailagay sa alanganin ang kalusugan ng ating kapwa Pilipino. Isa pang halimbawa ay ang pagpapatatag ng seguridad ng ating bansa laban sa terorismo. Ang mga sangay ng pamahalaan na kalahok sa pagpoprotekta ng ating bansa ay nakikipagbahagian at nakikipagtalastasan upang makabuo ng mga plano sa kalimang may magtangka ng terorismo sa ating bansa. Ang mga halimbawa na aking nabanggit ay mga totoong sitwasyon na nagpapakita ng ugnayan ng wika o komunikasyon sa mga suliraning lokal at nasyonal. Walang pagkakaunawaan, pagkakaintindihan at kaunlaran ang isang lipunan kung wala ang wika o komunikasyon. Kaya nararapat lamang na ito'y bigyang halaga at gamitin ng makabuluhan. At para sa karagdagang ulat na pinamagatang, ang wikang Pilipino ay ang sumisimbolo bilang identidad ng ating bansa.
Bago muna tayo dumayo sa ating saglit na talakayan, isang katanungan muna. Para sa inyo, ano ang kahulugan ng wika? Ang kahulugan ng wika ay masasabing na ito ay isang paraan ng komunikasyon. Ito ang pagkakakilanlan ng isang mamamayan at higit sa lahat, ito ang sumisimbolo sa identidad ng isang bansa. Sa ating bansa na ang bansang Pilipinas ay mayroong higit kumulang 400 na wikain. Ngunit wikang Filipino ang ginagamit sapagkat ito ay mas naiintindihan ng lahat. At ito rin ang wikang nagpapabuklod-buklod sa ating mga Pilipino. Ating wika ay ang sumisimbolo bilang identidad ng ating bansa at nating mga Pilipino. Ito rin ang masasabing kaluluwang nagbibigay buhay dito. Ang isang bansa na may sariling wika ay mayroong kalayaan. Kung ating babalikan ang kasaysayan sa pagsiklab ng himagsikan laban sa Kastila, kalayaan na mismong salita sa wikang Pilipino na isinisigaw ng mga Katipunero. At kung sa panahon ni Manuel L. Quezon, na kung saan ginawa niyang lahat upang magkaroon ng sariling soberanya ang ating bansa at maitalaga ang ating wikang bansa na ang Pilipino. Ang ating wika ang isa sa pinaka malaking dahilan kung bakit nakamtan natin ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Ang wikang Pilipino ang nagpapaalala sa atin sa mga sakripisyong ginawa ng mga bayani at mga namuno sa ating bansa. Ang wikang Pilipino ang magpapaalala sa atin bilang Pilipino sa napapanahong isyo na at sa ating lipunan ngayon, na kung saan ang wikang Pilipino ay aalisin sa pagtuturo ng mga asignatura sa kolehiyo at universidad. Kung sakaling ito ay tatanggalin, ay para na ring pinagkait ang ating kalayaan na matutunan ang ating sariling wika. Magandang buhay! Ang taglakayin natin ngayon ay ang kalagahan ng wika sa tahanan. Sa mundo ngayon na lubos na makakonekta, napakahalaga ng naturang kinalakihang wika. Maraming bintay ang mga batang lumaki na gumagamit ng kinalakihang wika, kabilang ang mas maraming trabaho at personal na oportunidad. Bilang mga magulang, mahalaga ang suporta at pakikilahok upang matulungan ang iyong mga anak na malinang ang kanilang kinalakihang wika. Sa bahay, ang matamasa nila ang mga oportunidad na ito. Ang wika ay nagsisilbing tulay upang magkaroon ng pagkakaunawaan. Bagamat nauuso ang gamit ng ilang wikang hindi kinalakihan, mas marami pa rin ang at nakakabuti na sanayan ng mga magulang o kahit sino paman ang paggamit ng kinalakihang wika. Ang pagtuturo ng kinalakihang wika ay maaari isa sa pinakamagandang maiaambag mo sa hinaharap ng iyong anak. Ang pagsisikap na ginagawa tungkol sa usapang ito ay malamang na makakapagbigay ng magandang resulta sa mga profesional at personal na larangan. Lubos na naunawaan ito kaya't mas nalilinang at mas napapaunlad ng isang bata ang kanyang kakayahan. Maliban sa madali itong intindihin, sa paggamit nito, mas napapanatili nito ang pagiging bahagi ng isang kultura sa isang tao. Ang lahat ng tao ay gumagamit ng wika upang ipahayag ng kanyang sarili,
Kaya naman, bilang bahagi ng pamilya, ang wika ay nagsisilbing paraan ng ugnayan ng mga magulang sa anak at anak sa kanilang mga magulang. Sa paaralan naman bilang mag-aaral, ang wika ay nagigandaan ng kanilang pagkatuto. Sa pamamagitan ng wika, naibabahagi ng mga guro ang kanilang kaalaman sa kanilang mga mag-aaral. Higit sa lahat, ang wika ay nakakapalaya sa isang bansa. Ang Pilipinas ay hindi lalaya kung hindi nagkaroon ng wikang pambansa. Ang wika ay nagsisilbing komunikasyon sa pagbabahagi ng kaalaman at pagyakap ng bayan sa kalayaan. Nagbibigay rin ito ng pagkakakilanlan sa bawat isa. Ginagawang organisado ang lipunan at nagiging paraan para sa konektadong pagpapahalaga sa kapwa. Nakakatulong ito upang paugnayin ang mga mamamayan sa iba't ibang bansa. Makakatulong sa mga tao kung sila ay may maraming alam na wika dahil mas mapapadali ang kanilang komunikasyon sapagkat mas marami silang maunawaan at maiintindihan. Ang wika ay importante upang mag-aisa ang mga mamamayan sa lipunan. Dahil ito ay nagtutulong maihatid ang opinyon at ideya ng bawat isa sa pagtatag ng layuning makakatulong sa isang komunidad. Ang komunikasyon rin ay nakakatulong pag-isahin ang mga mamamayan sa sarili nilang bansa. Minsan kung makakasalamuha natin ang mga tao na galing sa ibang lugar o kaya pumunta mismo sa ibang lugar ay naninibaguhan tayo sa kanilang pananalita. Iyon ay dahil sa kanilang kultura at habang lumilipas ang oras, naiimpluwensya ng ating pananaw sa kanila at naniniwala akong diyan nagsisimula ang pagbawas ng diskriminasyon sa ibang lahi. Ito din ay nagagamit natin para sa pag-unlad. Kung naiintindihan din natin ang wika ng mga dayuhan, nakakatulong ito upang mapalago ang ating kalakalan at turismo, na kung saan makakatulong para dumami ang kita at malutas ang suliraning kahirapan sa ating bansa.